Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Magandang umaga po. Upang unang balikan mo po sa private news ng Japan. Yakuza member wanted for fatally shooting man at Starbucks in Ehime. Inilagay ng pulisya sa listahan ng wanted ang isang 62 anyos na senior na miyembro ng sindikato ng krimen sa Yakuza dahil sa umay nilang kumamatay na pamamaril sa isang lalaki sa isang Starbucks outlet sa Western Japan noong weekend. Ang lokal na pulisya ay nakakuha ng warrant of arrest para kay Yuichiro Maitani dahil sa hinalang pagpatay sa 42 anyos na lalaki sa isang tindahan ng Starbucks na matatagpuan sa isang shopping mall sa Shikocho, Ehime Prefecture noong Linggo. Si Maitani, miyembro ng Ikeda Gumi Syndicate na nakabase sa kakalapit na Okayama, ay nakatago pa rin matapos tumakas mula sa pinangyarihan na may bitbit na tila isang handgun ayon sa pulisya. Siya ay nasa 163 cm ang taas at nakasuot ng pulang jacket at beige na pantalon noon, sabi nila. Ang autopsy ay nagpakita ng biktimang si Yuichiro Ishikawa ay duguan hanggang sa mamatay. Sinabi ng pulisya at idinagdag na binaril siya ng suspect na maraming beses sa bahagi ng dibdib. Hinala ng mga pulisya na magkakilala sina Maitani at Ishikawa sa sangkot sila sa isang uri ng gulo. At ito po ang pangalawang balita na mag-usap tayo. Inaresto noong Biyernes ng Tokyo Metropolitan Police Department ang isang babaeng Pinoy na hinahinalang inabandona ang bangkay ng mag-asawa sa Adachi Ward, Tokyo. Ang babae ay dating kasintahan ng panganay na anak ng mag-asawa, na nagpahayag na siya at ang babae ay sangkot sa isang hindi pagkakaunawaan sa pera na ipinahiram niya sa kanya ayon sa pulisya. Ang 30 taong gulang na babae ng Adachi Ward ay pinaghihinalang inabandona ang mga bangkay ng mag-asawa, kapwa nasa edad 50 sa kanilang tahanan sa Adachi Ward noong Martes o bandang Martes, sinabi ng pulisya. Itinanggi niya ang paratang at sinabing wala siyang alam tungkol sa insidente. Ang panganay na anak ay dati nang nagpautang ng ilang daang libong yen sa babae, ang kanyang dating kasintahan, ngunit nagkaroon ng pagtatalo sa pagbabayad ayon sa investigative source. Ito po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osama. At narito po ang mga servisyo na offer na mag-usap tayo by Vicky Osawa, translation of documents and online documents, family register, kasitito, birth certificate, PSA, apostille, at meron din po tayo available airline ticket na maaari lamang pong magmensahe sa page na mag-usap tayo by Vicky Osawa. At syempre, narito pa rin ang masarap, malasa, malutong na sinangag Ducklix 100% Pinas. Maaari pong magmensahe sa page na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Maraming salamat po.